Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa muli ninyong pagdalaw upang pakinggan ang karugtong ng kwento ng pag-ibig ni Julian na may pamagat na Young Love, Sweet Love. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay magbalik tanaw po muna tayo sa nakaraan. Hindi mapigilan ni Julian ang kanyang sarili na humanga at ma-fall kay Carl. Panay ang padala niya ng liham sa binata at nabuking pa nga siya dahil doon ay pinatulan at pinaasa siya ni Carl. Sobrang nasaktan si Julian sa ginawa sa kanya ng lalaking kanyang hinahangaan at minahal. I hope you don't mind if I say that I love you. Dapat hindi na lang siya nagpakita ng motibo sa akin kung hindi niya naman pala ako ganun kagusto. Ginawa niya lang akong tanga. At bakit naman kasi ang bilis-bilis kong na-fall sa kanya? Pag uwi ko sa bahay, kitang-kita sa mga mata ko ang bakas ng ilang oras na pag-iyak. Agad naman akong pumasok sa aking kwarto kung saan doon ko ipinagpatuloy ang pagbuhos ng aking sama ng loob. Simula noong araw na iyon, bigla na lamang nagbago ang lahat. Gusto ko nang mapag-isa at lagi akong malungkot. Habang nagsusulat ng assignment sa upuan ko, biglang tumunog ang aking cellphone. Ang aking mama ang tumatawag. Agad ko itong sinagot at nag-usap kami tungkol sa isang bagay na matagal niya nang inaalok sa akin. Pagkatapos namin mag-usap, nakita kong papalapit sa akin ang aking mga kaibigan na sina Tintin at Ella. Hoy Julian, narinig mo ba ang balita? Tanong sa akin ni Tintin. Ano ba yun? May Christmas party daw tayo sa susunod na linggo. Excited na pagbabalita ni Tintin. Ano naman ngayon? Irita kong tanong. Ano ka ba naman yan? Tama na nga yung pagmumukmuk mo dyan. Kalimutan mo na yung nangyari. Gawin mo na lamang ito para kahit papaano maging masaya ka naman. Biglang pumasok si Ma'am sa aming room. Ma'am, totoo bang may party tayo next week? Tanong ni Tintin. Oo, meron. Sige na, pagplanuhan nyo na. Sabi ni Ma'am. Nagsialisa na sina Tintin at Ella at tinawag nila ang presidente para mag-meeting. Sige na nga, sasama na nga lang ako. Ito na rin siguro ang tamang pagkakataon para makapagpaalam ako sa kanila. Kausap ko sa aking sarili. Dumating na nga ang araw ng Christmas party. Pagkatapos ng Christmas party sa school ay napagkasunduan nila Ella na mag-overnight kami sa resort ng kanyang tita. Para sa iba, masaya ang party na ito. Pero para sa akin naman ay importante ito para makapagpaalam sa aking mga mahal na kaibigan. Pagkatapos ng kainan, naglaro ng mga games at nagkaroon rin ng exchange gift. Natanggap ko ang isang teddy bear mula kay May dahil siya ang nakakuha ng aking pangalan at pagkatapos noon ay sumabay na ako kay na Ella papunta ng resort. Nang malapit na kami sa gate, nakita namin si Carl na naghihintay kasama ni Tintin at Clarence. Inimbita mo ba siya? Tanong ko kay Ella. Ano ka ba naman? Siyempre, kaibigan ko rin naman siya. Please, kahit ngayon lang Wala akong nagawa kung hindi ang makisabay na lamang. Pagdating namin sa resort, naligo kaagad ang iba naming kasamahan. Pagsapit ng gabi ay nag-inuman sila. Kahit na nung pilit nila, hindi talaga ako umiinom dahil sa ayaw ko ng lasa ng alak. Kaya habang sa nag-iinuman sila, ako naman ay Coke ang aking iniinom. Dahil nga sa pakiramdam ko ay na-out of place ako kaya nakapagdesisyon akong maglakad-lakad muna. Habang naglalakad ay may nakita akong magandang pwesto at naisipan kong doon umupo para ma-enjoy ko naman ang view. Lumipas ang isang oras. Pabalik na sana ako kaso narinig ko ang taong naglalakad. Lumingon ako at nakita ko si Carl na lasing na lasing. Nawalan siya ng balanse kaya nilapitan ko na. Hoy, ayos ka lang ba? Akala ko ba ayaw mong uminom? Ba't ka naglasing?
Sermon ko sa kanya. Tinangnan niya lamang ako. O Julian, ikaw pala. Alam mo ba, nasasaktan talaga ako noong araw na nagalit ka sa akin? Sabi niya. Tatayo na sana ako nang bigla niya akong hinila at niyakap. Huwag kang umalis, please. Huwag kang umalis. Sobrang mahalaga ka sa akin. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Maya-maya pa napansin ko na hindi siya gumagalaw. Nilingon ko siya at tuluyan na palang nakatulog. Paano niya ba nalaman na aalis na ako? Pilit ko siyang ginigising at inaalalayan. Noong marating namin ang rest house kung saan kami nag-stay, ay nakita ko si Clarence sa labas. Hoy Clarence, tulungan mo na ako dito sa kuya mo oh. Mabilis namang nakalapit si Clarence sa amin at kinuha ang kanyang kuya para ihatid sa kanilang kwarto. Bago siya pumasok ay may sinabi muna ako kay Clarence. Siya nga pala, may sasabihin ako sa inyo. Tatawagin ko lang si Tintin at doon tayo sa sala mag-usap. O sige. Sagot ni Clarence. Ginising ko na kaagad sina Rosie at Tintin. Buti na lamang at medyo nawala na ang kanilang hangover. Pagdating namin sa sala ay nagsiupo kaagad ang mga ito at bukod kay Carl na natutulog pa dahil sa sobrang kalasingan, kumpleto na ang barkada kaya dahan-dahan na akong umupo sa sahig dahil sila ay nakaupo na sa sofa. May sasabihin ako sa inyo. Ano ba yun ha? Tanong ni Tintin na naiirita. Aalis ako papuntang Manila at doon ako mag-aaral. Tiningnan ko isa't isa ang kanilang mga muka at kitang-kita ang kanilang pagkabigla. Yun nga ang gusto ko talagang ipaalam sa inyo pero alam ko naman na mag-uusap rin tayo sa phone. Kahit na? Sigaw na tugon ni Ella. Kailangan mo ba talagang umalis, bestie? Tanong ni Clarence na para bang naiiyak na. Tumayo si Tintin at niyakap niya ako. Pwede ba? Wag ka na lang umalis, please. Pagmamakaawa nito. Hindi pwede, nakahanda na ang tiket ko. Bukas na nga ang alis ko eh. Nagsimulang umiyak si Tintin. Ang gabing iyon ay talagang napakahirap dahil hindi ko sila mapatahan. Kinaumagahan, tiningnan ko sila sa huling beses at naisipan kong ipaghanda sila ng almusal. Pagkatapos kong magluto ay nagtimpla rin ako ng kape. Biglang may nagbukas ng pintuan sa kwartong banda nila ni Clarence. Lumabas doon si Carl at napatingin siya sa akin. Binigyan ko siya ng napakatamis na ngiti kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit sa akin. Oh, magkape ka muna. Alok ko sa kanya. Bala ko kasi talaga na noong araw na iyon, dapat ay magkaayos kaming dalawa at nais kong sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman hanggang noong mga oras na iyon. Salamat dito sa kape ha. Grabe, ang sakit ng ulo ko. Gaano ba karami ang nainom ko kagabi? Tanong niya sa akin. Aba malay ko, syempre hindi ko alam. Napangiti si Carl sa aking tugon sa kanya. Carl, may gagawin ka ba pagkatapos magkape? Tanong ko sa kanya. Wala, bakit? Gusto ko sanang yayain kang pumunta. Naputol ang sasabihin ko sana dahil may kumatok sa pintuan. Dali-dali ko naman itong pinagbuksan. Yun pala ay ang isang staff ng resort. Ano po yun? Tanong ko dito. Good morning ma'am. Andyan po ba si Carl Moreno? Tumango ako sa tanong ng staff. Carl, tawag ka? Sabi ko naman. Agad siyang pumunta at lumayo ako para magkausap sila ng staff. Ano po ba yun? Tanong ni Carl. May naghahanap po sa inyo, sir. Ganon po ba? O sige. Julian, pupuntahan ko lang ha. Tumango lamang ako. Tapos naghanda na ako at inayos ang aking mga kagamitan. Kinuha ko ang bag kung saan andoon ang ibibigay kong regalo kay Carl, ang scrapbook.
Ginawa ko ito simula noong namukhaan ko siya noong unang araw ko siyang nakitang muli. Masaya akong lumabas, dala ang aking maleta. Nakapagpaalam na rin ako kina Rosie, Ella, Tenten at Clarence. Niyakap nila ako ng pagkahigpit-higpit sa huling pagkakataon. Si Clarence naman ay iyak ng iyak. May nakabantay na rin na taxi sa labas. Kinuha niya na rin ang aking mga gamit sa bahay ko, kaya handa na talaga ang aking pag-alis. Manong, sandali lamang po ha. Pupuntahan ko lamang po ang aking kaibigan. Pagpapaalam ko sa taxi driver. At habang naglalakad, yakap-yakap ko ang regalo ko kay Carl. Hinanap ko siya kahit saan hanggang sa makarating ako sa pwestong pinuntahan ko kagabi. Narinig ko ang boses niya na may kausap na babae, kaya nagtaka ako. So sorpresahin ko sana siya, ngunit tila ako ang nasorpresa dahil sa aking narinig na kanyang sinabi. Mahal din kita, Cindy. Boses ni Carl. Hindi na matandaan ng utak ko kung sino si Cindy, pero sigurado akong kilala ko ito. Dala ng curiosity ay tiningnan ko kung sino yun. Kaso nasaktan lamang ako sa aking nakita. Si Carl at Cindy, naalala ko na ang babaeng nililigawan ni Carl. Magkayakap sila at naghahalikan. Napatigil ako sa aking kinatatayuan at nabitawan ko ang regalo dahil sa pagkakabagsak niyon ay tumunog. Narinig nila ito. Tiningnan ako ni Cindy at si Carl naman ay lumingon. Pagkakita niya sa akin, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at tumakbo na ako ng pagkabilis-bilis. Narinig ko na tinawag ako ni Carl, ngunit hindi na ako lumingon pa. Noong makarating ako sa taxi ay agad kong sinabihan ang driver na umalis na kami. Nang umandar na ang taxi, nakita ko si Carl na tumatakbo at tinatawag pa rin ang aking pangalan. Kuya, bilisan mo na, alis na tayo dito. Pagmamakaawa ko habang umiiyak. Sa totoo lang, nais talaga ng aking puso na lumingon, ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil ayaw kong madagdagan pa ang sakit na aking nadarama. Sa pagkakataong ito, muli na naman akong nasaktan. Muli ko na namang kinamumuhian ang aking sarili dahil kung bakit ay umasa pa ako. Nag-assume pa ako, kaya napahagulgol ako ng iyak. Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Manong driver sa akin. Tango lamang ang aking itinugon sa driver, sabay sandal sa bintana ng taxi habang pinapanood ang imahe ng probinsyang aking iiwanan. Ipinapangako ko talaga na sa pagbabalik ko dito, hindi na ako iiyak pa. Bulong ko sa aking isipan. Lumipas ang mga taon, muli akong napabuntong hininga ng pagkalalim-lalim. Ay nako, nakakapagod talaga maghabol ng goal sa buhay. Noong high school, pangarap ko lang talaga ang makahanap ng magandang trabaho at yumaman. Ilang taon na akong temporary teacher at hanggang ngayon hindi pa rin ako napopromote. Sumandal ako sa mesa ng restaurant kung saan ako laging pumupunta bago umuwi. Nang biglang tumunog ang aking cellphone, kinuha ko ito at namangha ako sa aking nakita. Nahalos mapatalon ako sa aking kinauupuan dahil sa aking kaibigan na si Clarence ang tumatawag. Kaya agad ko itong sinagot. Hi bestie, himala talaga na tumawag ka. Gaano na nga ba talaga katagal tayong hindi nag-usap? 2 taon? 3 taon? 5 taon? Bungad ko ng pagbibiro na medyo naiirita rin. Ano ka ba naman bestie? Sorry na, alam mo namang naging busy na ako ngayon eh. Paliwanag niya sa akin. Oo, alam ko yun, Clarence, pero 2 taon talaga ha, so kamusta na kayo ni Tintin? Tanong ko sa kanya. Ayos lang, ilang buwan na lang makikita na namin ang baby girl namin. Masayang pagbabalita at halatang excited si Clarence. Mabuti naman. Ikaw, hindi ka pa ba nagkaka-boyfriend?
Ano naman, nagpo-focus lang ako sa aking trabaho ngayon eh. Julian, ang totoo, kaya ako napatawag dahil may i-offer ako sa iyong trabaho. Bigla akong nagka-interes sa ino-offer ni Clarence. Ano yun? Nangangailangan ng personal tutor ang aking pamangkin. Malapit lang naman siya sa inuuwian mo. Nag-quit kasi ang dating tutor sa kanya kaya ngayon kailangan nila ng kapalit. Talaga ba? Sige, pag-iisipan ko. Tanggapin mo na 30,000 a month ang sweldo mo. Nang laki ang aking mga mata sa aking narinig. Seryoso ka ba? Ganun kalaki? Oo. Kapatid mo ba ang pagtatrabahoan ko kung sakali? Oo, yun nga rin ang inaalala ko eh. Bakit? Ano ba yun? Huminga muna si Clarence ng malalim. Andoon si kuya. Sinong kuya mo? Yung pangalan niyo? Tanong ko sa kanya. Hindi si Kuya Carl. Napatigil ang aking paghinga sa sinabi na iyon ni Clarence. Hoy, wag na wag mong ibababa ang cellphone ha. Babala niya sa akin. Anong gagawin ko? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Galit ka pa ba sa kanya? Kaya ba wala ka pang boyfriend kasi hindi ka pa nakapag-move on? Hoy! Sigaw ko sa phone, kaso bigla akong nahiya dahil nagkatinginan ang mga tao sa akin sa restaurant. Nginisihan ko na lamang sila at dahan-dahan na akong umupo. Hoy, ano ka ba? Hindi at saka matagal na yun. Kung ganun, bakit ayaw mo siyang makita ha? Kasi nahihiya ako sa ginawa ko noon eh. Pag-amin ko sa aking kahibangan, narinig ko ang buntong paghinga ni Clarence. Okay Yen, ito na lamang ang isipin mo. Importante rin kasi sa'yo to eh. Alam kong naging mahirap ang mga nangyari sa inyo noon. Ngunit tandaan mo yung sinabi mo noon sa akin na hindi ka magpapaapekto sa mga nangyari, hindi ba? Ako naman ang napabuntong hininga. O sige, pag-iisipan ko. Nako, kung tatanggapin ko yung trabahong iyon, malaki nga ang sweldo. Kaso lang, makikita ko naman siya. Pagmumuni-muni ko habang naglalakad pa uwi sa aking tinitirahan. Pagpasok ko sa apartment, binuksan ko kaagad ang ilaw. Tumambad sa aking harapan ang mga bells ko sa lamisa. Kuryente, tubig, tuition ng 3 kong kapatid, utang sa tiyahin ko. Napahimas na lamang ako sa aking noo sabay tingin muli sa mga bayarin na nasa ibabaw ng lamisa. So, kung sa bagay, kapag tatanggapin ko naman ang trabahong iyon, magkakaroon ako ng 30,000. Dagdag din yun sa sweldo kong pagtuturo na 10,000. Sapat na iyon para mabayaran ko itong lahat. Dali-dali akong pumunta ng kwarto upang simulan na ang aking gagawin na PowerPoint presentation para bukas. Kinabukasan, habang ginagawa ko ang aking presentation, ay ang aking isipan na nasa offer ni Clarence. Napasandal ang ulo ko sa mesa. Habang nag-iisip, bumalik sa akin ang mga pangyayari noon sa resort kung saan nakita ko ang pakikipaghalikan ni Carl sa kanyang kasintahan. Hindi ko pa rin makalimutan ang araw na iyon. Sinubukan akong tawagan ni Carl, ngunit hindi ko pinansin kahit ang kanyang mga text. September 25, 2020, ang huling text ni Carl sa akin upang batiin ako ng happy birthday. At pagkatapos noon, ay hindi na siya nag-text pang muli. At ang sabi ni Clarence sa akin, naging pulis daw si Carl at may mataas na ito na ranggo ngayon. Alam kong may mali rin ako noon. Gusto ko mang humingi ng tawad pero sigurado masaya na siya sa naging buhay niya ngayon. Kaya nakapagdesisyon akong i-text si Clarence na tinatanggap ko na ang kanyang offer. Agad naman itong nag-reply. O sige, puntahan mo itong address na to bukas. Binasa ko ang address at tunay ngang malapit lang ito sa aking tinitirahan. Ngayon, poproblemahin ko naman kung paano ko si Carl haharapin.
5 p.m. Dali-dali akong tumakbo para lamang mahabol ang bus. Umpisa sa araw na ito, magbabago na ang lahat. Kung dati ay tatambay-tambay ako sa restaurant bago umuwi, ngayon naman ay magtatrabaho ako hanggang alas 8 ng gabi. Mabuti na lamang at naabutan ko ang bus. Umupo kagad ako sa tabi ng konduktor kung saan ako paparoon. Dahil sa nagbabudget ako ngayon, mas gugustuhin kong sumakay na lamang ng bus kaysa mag-taxi. Maya-maya lang ay narating ko na ang pupuntahan ko kaya nagmamadali na akong bumaba. Ilang minuto lang at narating ko na ang bahay na sinasabi ng GPS. Noong una, ang akala ko talaga nasa maling bahay ako. Dahil sa hindi talaga ito bahay, kung hindi ay isang mansyon. Sa bagay, ang posisyon naman niya ay mataas na kaya kayang-kaya niyang bumili ng ganito. Nagmamadali akong pinindot ang doorbell at hindi naman nagtagal ay may nagbukas ng pintuan. Ito ay isang matandang babae. Sino po sila? Tanong nito sa akin. Ito po ba ang bahay ni Mr. Moreno? Oh, ikaw siguro ang kapalit ng dating tutor ni Gina. Opo, ako po iyon. Sige, pumasok ka. Kauuwi lang din ni Gina. Magmerienda muna kayo bago magsimula. Tumango lamang ako sa kanyang sinabi. Si Jenna siguro ang pangalan ng bata. Sinundan ko ang babae sa loob at pinaupo niya ako sa sala. Habang nakaupo ako, may biglang babaeng bata na lumapit sa akin. Ikaw ba ang papalit kay Teacher Ann? Tanong niya sa akin. Hi po, ako nga po ang papalit sa kanya, si Miss Julienne. Inabot ko ang kamay para kamustahin ito. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin ng bata. Bigla kaming tinawag ng kanyang yaya upang sabay na magmerienda. Pagkatapos noon ay sinimulan ko na kaagad ang aking pagtuturo kay Jenna. Ay nako, gustong-gusto ko talaga ang batang ito. Napakadaldal at talagang matalino. Kaso, ang dating sa math, ang hina-hina talaga. Mahilig rin siyang magbiro at talagang magkasundo kami. Naalala ko tuloy si... Ay nako, ba't pa ba siya pumasok sa utak ko? Nako, nakakatakot naman. Baka makasalubong ko pa siya dito mamaya. Noong matapos ang sesyon namin ay niyaya ako ni Yaya Betty na sumabay na lamang sa hapunan. Sinabihan niya akong maghintay muna habang hinahanda niya ang lamisa. Kaya naisipan kong maglakad-lakad muna sa sala nila at dito nakita ko ang picture ng magkakapatid. Tumawa ko sa itsura ni Clarence. Habang naglalakad at tiningnan ko ang mga picture nila, nakita ko ang picture ng lalaking nais kong pagtaguan. Naka-uniforme ito at pormadong-pormado. Lumaki ang katawan niya at medyo nagbago, pero ang mga mata niya, bigla akong bumalik sa aking wisyo noong makita ko ang kanyang magagandang mata. Hoy, andito ka kasi, magtatrabaho ka at isa pa, iniiwasan mo nga siya, diba? Pagbulong ko sa aking sarili, pinalo-palo ko ang aking sarili, tiningnan ko sana ang isang picture nang bigla kong nakita ang picture ni Carl na nakatayo sa hagdanan. Pero ito na nga, hindi ako sigurado kung picture nga ba iyon. Tama na ang kakatingin mo sa picture na yan. Yan tuloy kahit saan ka nakatingin, siya ang nakikita mo. Inis kong sambit sa aking sarili. Aalis na sana ako, kaso biglang nagsalita ang picture. Ang picture? Dali-dali ko itong nilingon at yun na nga, nakita ko si Carl at tao nga ang bumaba sa hagdanan. Julienne, tawag niya na para bang hindi makapaniwala. Tumingin ako sa kanya at nagtama ang aming mga mata. Naputol ang aming pagtitinginan nang sumigaw si Jenna. Dada! Tawag ni Jenna kay Carl habang tumatakbo na sinusundan naman ni Yaya Betty. Biglaang namanhid ang buo kong katawan sa aking kinatatayuan.
Anak niya? Kitang-kita kong niyakap ni Carl at kinarga ang bata at humarap sa akin. Sir, andito na pala kayo. Nagkita na po pala kayo ni Miss Julian. Halina po tayo at kakain na. Ayaya Betty, aalis na ako. May kailangan pa akong gawin. Salamat na lang, uuwi na ako. Pagpapaalam ko. Ihatid na kita Yen. Gabi na. Sabi ni Carl. Magkakilala po kayo? Nagtatakang tanong ni Yaya Betty. Hindi na, sige na, mauna na ako. Sabay takbo palabas ng kanilang bahay. Tinatawag ako ni Carl ngunit hindi ako lumingon ni hindi nga ako tumigil. Mga ilang minuto rin ang aking tinakbo. Hiningal ako kaya huminto na ako sa pagtakbo. Napatawa ko dahil hindi niya ako naabutan. Habang naglalakad may nakita akong lasing na lalaki at naglalakad siya ng direksyon papunta sa akin. Bigla akong natakot. Oy miss, gabi na. Ay kuya, nagmamadali nga po ako eh. Pagkasabi ko noon ay tatakbo na sana ako, ngunit hinila niya ang aking kamay. Hoy kuya, bitawan mo yung kamay ko, please. Pagmamakaawa ko sa kanya, ngunit lalong hinigpitan niya ang pagkakapit sa aking kamay na pakiramdam ko ba ay madudurog na ang aking mga buto. Napakaganda mo naman. Hinawakan niya ang mukha ko at ipinikit ko na lamang ang aking mga matang lumuluha sa takot. Laking gulat ko na biglang may humila sa lalaki sa aking harapan. Nakita ko na lamang na sinusuntok na ito ni Carl. Oh my God, sinundan niya ba ako? Carl, tama na yan! Sigaw ko sa kanya. Binitawan nga ni Carl ang duguang lalaki. Dali-daling kumapit si Carl sa akin at tiningnan ako. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi, ayos lang ako. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Ihatid na kita. Tumango na lamang ako. Tahimik lamang kaming dalawa habang bumibiyahe. Nagtataka talaga ako kung bakit niya alam ang direksyon ng bahay ko. Pagdating namin sa bahay ko ay bumaba ako. Dali-dali rin siyang bumaba. Papasok na sana ako kaso pinigilan niya ako. Sandali lang Yen, mag-usap muna tayo. Huminga muna ako ng napakalalim bago humarap sa kanya. Oo nga, sa palagay ko, kailangan nga natin mag-usap. Halika, pumasok ka muna dito sa loob ng aking apartment at maupo ka. Sandali, ano ba ang gusto mong inumin? Juice, tubig, or coffee? Yen, huwag ka nang mag-abala. Kamusta ka na? Tanong niya sa akin. Ayos lang naman. Siya nga pala, noong araw na iyon? Sabi niya, sabay yuko. Anong araw na iyon, Carl? Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Noong nasa resort tayo. Oo nga, yun. Bakit? Tumingin siya sa akin. Nakita ko na may sakit sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit ka umalis? Nabigla ako sa kanyang tanong. Kasi kailangan ko nang umalis. Sagot ko habang nanginginig ang aking boses. Bigla siyang tumayo at umiyak. Alam mo ba, noong araw na iyon ang pinakamahirap na araw sa buhay ko. Tumawa ako sa kanya. Ikaw lang ba, Carl? Alam mo ba, noong araw na iyon ay labis akong nasaktan. Narinig kita, sinabi mo na mahal mo si Cindy. Naiiyak kong sabi. Ano? Bigla niyang sambit. Di mo alam? Nagyakapan kayo. Alam mo bang labis akong nasaktan noon? Kinamumuhian talaga kita. Laking gulat ko noong bigla na lamang akong yakapin ni Carl. Nagkakamali ka. Oo, nagkagusto nga ako noon kay Cindy pero simula noong nag-away tayo, na-realize ko talaga na ikaw lamang pala ang nagpapasaya sa akin. Naaalala ko tuwing magkasama tayo, lagi mo akong pinapasaya, lagi mo akong pinapatawa. At dahil doon, napagtanto ko na mahal pala kita. Hinarap niya ako at hinawakan ang aking pisngi.
Yen, ikaw lang talaga ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Please, pagbigyan mo na ako, patawarin mo na ako. Niyakap niya akong muli at hinalikan sa aking mga labi. At dahil sa mga halik na iyon ay walang salita ang nais na lumabas sa aking bibig. Yen, ikaw lang talaga ang babaeng nais ko. Please, patawarin mo na ako, pagbigyan mo na ako. Niyakap niya akong muli. Balik tayo doon sa nangyari sa resort. Dumating doon si Cindy para sabihin sa akin ang kanyang nararamdaman. Kaso, sinabi ko sa kanya na ikaw talaga ang aking mahal. At noong oras na narinig mo akong nag-I love you kay Cindy, dala iyon ng pasasalamat dahil naintindihan niya ako. Nagbiroan na kami noong narinig mo kami. Si Jaina, anak siya ng kuya namin ni Clarence at aaminin ko sa iyo ang totoo kaya ako nandito sa Maynila dahil sinundan talaga kita. Dahil sa kanyang sinabing sinundan ako ay napatitig ako kay Clarence. Pangako Yen, gagawin ko talaga ang lahat makuha ko lamang muli ang iyong tiwala. Hindi man ako nagsalita ay nakuha rin ni Carl na okay na sa akin ang lahat kaya nagpaalam na siyang umuwi. Inabukasan nagising ako na may ngiti sa aking mga labi. Naalimpungatan nga lamang ako noong biglang may nagdoorbell sa aking pintuan. Mabilis akong tumayo upang pagbuksan ang pintuang iyon. Laking gulat ko nang bumungad sa akin ang malaki ng bouquet ng mga roses. Binasa ko ang nakasulat sa card. Rosas para sa napakagandang babae sa buhay ko. Good morning. Ayon pa kay Carl, tumawa ako at inamoy ko ang mga rosas. Mga ilang buwan din ang panunuyo sa akin ni Carl. Dahil nakita ko naman na sincero siya ay sinagot ko na rin. Araw-araw ay parang laging anniversary namin. Sobrang saya ko dahil iyon talaga ang aking pinapangarap. Sumapit ang aming 2 years anniversary. Nagtaka ko dahil buong araw ko siyang sinusubukang tawagan, ngunit hindi ko talaga siya makontak. Naku, saan na ba talaga ang taong iyon? Nag-aalala na talaga ako sa kanya. Bulong ko sa aking sarili. Habang nasa sala at nakikipaglaro kami ni Yaya Betty kay Hena, ay biglang tumawag sa akin ang kaibigan ni Carl mula sa kanilang istasyon. Hello Sam, nakita mo ba si Carl? Bungad ko kaagad na tanong sa kanya. Julian, kaya nga ako napatawag dahil iyan ang sasabihin ko. Si Sir Carl. Hindi ko na pinatapos si Sam sa kanyang sasabihin at nagpaalam na kaagad ako kay Yaya Betty na bantayan na lamang si Hena. Dali-dali akong nagpunta sa sinabi ni Sam kung saan naroon si Carl. Sabi niya nasaktan daw si Carl habang nasa operasyon at nasa actual crime scenes pa rin daw sila. Pagdating ko sa lugar na iyon, natakot ako dahil madilim ang kapaligiran. Kinuha ko ang aking cellphone ngunit laking malas naman dahil lubat pa ito. Sam, hoy, andiyan ka ba? Sigaw ko. Sam talaga ha, kapag ako nadapa? Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang may nauntog ako. Bumukas ang ilaw at bumungad sa aking mga mata si Carl. Hoy Carl, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Taranta kong usisa. Bigla akong piniringan ni Carl ni hindi nga ito nagsalita. Hoy Carl, ano ba? Saan mo ba kasi ako dadalhin? Nag-aalala kong tanong. Maya-maya lang ay kinalagan niya rin naman ang aking mga mata sa pagkakapiring. Tiningnan ko ang paligid. Namangha ako sa aking mga nakita. Puno ng fairy lights ang kapaligiran. Nang laki rin ang aking mga mata nang biglang lumuhod si Carl. Hoy Carl, ano ba yung ginagawa mo? Gulat kong tanong. Julian, simula noong araw na nakilala kita, hindi ko maitanggi na kakaiba kang babae.
Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi makita ng iba kung gaano ka ka-espesyal at lalong nagalit ako sa aking sarili noong nasaktan kita. Isa kong luwag dahil hindi ko man lamang nakita o naipakita sa iyo ang tunay mong halaga noon. Ngunit noong makaalis ka, nabasag talaga ang aking puso. Nawalan ako ng saya at labis ko iyong pinagsisihan dahil sa hindi kita pinigilan. At noong makita ko ang scrapbook na gawa mo, nainis talaga ako dahil hindi ko man lang nasabi na mahal din kita. Naisip ko ang pagkakaibigan natin. Naisip ko rin na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Napakatagal ng paghihirap ng aking kalooban, Julien. Kaya noong nalaman ko na pumayag ka maging tutor ni Jenna, nangako talaga ako sa aking sarili na hindi na kita bibitawan pa. Salamat dahil binigyan mo ako ng isa pang pagkakataong makabawi sa ginawa ko sa iyo. Kaya ngayon, gagawin ko ang mga bagay na hindi na makapagpapahiwalay pa sa atin. Dahil sa mga binitawan na salita ni Carl, napaiyak ako habang nakatayo sa kanyang harapan. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na box, binuksan niya ito at tumambad sa aking paningin ang napakagandang singsing. Yen, maaari mo bang tanggapin ang buong buhay ko na makasama ka? Will you marry me? Lalo akong napahagulgol sa tuwa dahil nga mahal na mahal ko si Carl, kaya tumango na lamang ako. Oo na ba yan? Nakangiti niyang tanong sa akin. Oo, tinatanggap ko, Carl. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Laking gulat ko noong magsilabasan at nagsipalakpakan ang kanyang mga kasamahan sa trabaho at pati na rin sina Yaya Betty at Hannah. Sumigaw si Carl sa tuwa at kinarga niya ako saglit. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at tinitigan. Yen, mahal na mahal kita. Mas mahal kita, Carl. I hope you don't mind if I say that I love you. Sa ngayon ay masaya nang naninirahan si Carl at Julien sa kanilang probinsya. At ilang buwan na lamang din ay masisilayan na rin nila sa wakas ang unang bunga ng kanilang pagmamahalan. Mga kaibigan, super nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta sa munting channel na ito. At kayo po na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento at ito po ang kwento ng buhay pag-ibig ni Julien. Hanggang sa muli po nating kwentuhan, paalam!